Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys, meron tayo ditong phone device guys, no. So itong phone device nito guys ay parang Redmi Note 10 ito guys, no. So ito guys yung likod niya. So tanggalin natin dito guys sa kanyang case guys. Yan. So ito guys yung model niya guys, no. Parang na-search ko ito siya dati guys. So ito guys yung likod niya guys, Redmi Note 10. So yung issue guys ng phone device nito guys ay hindi na siya nag-charge guys, no. Kasi nga yung nangyari dito guys ay natanggal guys yung sa gitna niya dito guys na pin guys, no. So yung dito guys sa chargeran. So dapat guys meron pa yan siya ditong connectan guys, no. Yung para mag-charge guys. Yung dito guys sa gitna. Yan. Ang problema dito guys ay natanggal guys, no, or naputol ito guys. Kaya ang problema dito ay wala tayong pamalit dito guys ng charging pin niya guys, no, or wala tayong replacement guys na stock niya nito guys, no, ng charging port nito guys or yung charging pin nito guys. Kaya yung nangyari dito guys, meron ditong dala guys yung may-ari guys. Yan. So dapat guys ito lang yung ano natin guys, no. Ito lang guys yung kailangan natin guys, ito. So yung nangyari dito guys, ito guys yung natanggal sa kanya guys, no. Ito guys yung gitna na ito guys. Yan. So ngayon guys, yung gagawin natin guys, try natin salpak ito guys, no. So kung sakali naman guys, pwede nating tanggalin ito, tapos soldering na lang natin guys, no. Yan, kung sakaling hindi sila magkasukat ito guys. So ito naman guys ay Redmi 10 USB port. So nakalagay dito. So try natin salpak ito guys, no. So maganda dito guys, isang salapakan na lang guys, no. Hindi na tayo maghinang-hinang. So try natin. So ang gagawin natin dito, una natin gagawin ay bubuksan natin ito guys, yung unit na ito. So para mabuksan natin ito guys, una natin gagawin ito guys ay tanggalin natin guys yung SIM tray nito guys, no. Yan, so tanggalin natin yan. So tabi natin yan. Sunod natin dito guys ay pwede kayong gumamit guys ng electronic liquid nyo guys. Or pwede kayong gumamit guys ng heat gun nyo guys, no. So sa akin guys ay ang gagamitin ko dito guys ay electronic liquid naman guys, no. So para mabuksan natin guys, dito tayo dadaan guys. Yan, tapos gamit lang tayo dito guys ng kunting electronic liquid natin. So dandan lang natin guys, no. Yan. So dito guys, ingatan natin dito guys, no. Pwedeng meron yun ditong PC connector guys ng fingerprint sensor guys. So ayan siya guys, no. So nabuksan natin guys. So dandan natin guys, no. So medyo guys madikit guys, yan. So ito guys yung loob guys ng Redmi Note 10 guys, no. So ito yung sinasabi ko sa inyo guys na PC connector guys, no. Kapag ito guys ay naputol natin guys, pwedeng ma-disable guys yung fingerprint sensor nito guys, no. Yan, kapag tamaan natin yan. Minsan kasi guys merong ano dito guys, PC connector guys ng fingerprint sensor dito guys sa labas. Kaya kapag yan ay nasagi nyo or na aksidente nyo na ganito guys, pwedeng maputol guys, no. So ma-disable yan siya guys. Yan. So sunod natin gagawin dito guys ay tanggalin natin guys yung lahat guys ng mga bolts nya guys, no. So ayan siya guys, no. So lahat guys ng mga bolts guys ay natanggal natin guys. Maliban na lang dito guys sa isa guys, no. So hindi siya magsama guys, hindi siya magmagnet. Yan. So try natin buksan ito guys yung dito sa camera niya. Baka meron pa siya ditong bolts guys, no.
Yan. So wala na rin siya ditong ano guys, no? Wala na rin siyang bolts dito guys. So tanggalin natin dito guys yung FPC connector guys ng fingerprint sensor niya guys, no? Ang problema dito guys, baka maputol kasi guys, no? So tanggalin natin yan. Yan, so natanggal natin guys, safe na yan siya. Sunod natin guys ay tatanggalin natin ito guys yung cover nito guys, no? Ito guys yung middle cover nito. So dito tayo dadaan guys. So wala akong kuko guys, no? So dito guys, pwede kayong gumamit guys ng pang opening tools nyo guys, no? Para mabuksan nyo ito guys yung unit nito guys. Yan. So yan siya guys, no? So nabuksan natin guys. Yan, so dandaan natin guys, no? Yan, so ito guys yung loob guys ng Redmi Note 10 guys, no? So meron na rin siya ditong ano guys, battery, kaso ang problema dito, ano data to replacement, pero goods yung battery na ganito guys, no? GSM sandwich guys. Yan, so maganda ito guys. So una natin gagawin dito guys ay tanggalin natin guys yung ano nito, yung PC connector guys ng battery or yung flexible printed circuit nito guys. Yan, so natanggal natin yan. Sunod natin guys, tanggalin natin dito guys yung cover guys ng sa board guys, no? Or yung dito guys sa charging board yung guys, para mapalitan natin guys ng bago. Yan. So tabi muna natin guys yung cover nito. So dito guys, una natin gagawin nito, tanggalin natin guys yung FPC connector guys ng LCD guys, no? Yan, so tanggalin natin yan. Tapos yung antenna nito guys, tanggalin rin natin. Yan, natanggal natin ito guys, no? So ito guys yung sa board guys, no? O yung charging board guys. Yan. So check natin guys yung ano na yun. Check natin guys yung pinadala sa atin guys sa PISA. So ito siya guys, no? So check natin guys kung magka-priyo sila guys. So ito guys yung bago guys, no? Ito naman guys yung luma. So halos magkapareho naman sila guys. Ito guys, meron siya ditong ano guys, no? Meron siya ditong mga inductor guys. Dito naman guys ay wala guys, no? Yan. So check natin sa kabila. So meron siya ditong mga IC. Dito naman guys dito wala guys, no? So pwedeng ano ito guys, no, replacement. So tamang-tama lang guys na nagbili guys yung owner nito guys, no, ng bagong ganito guys, kasi nga ito guys parang kompleto ito guys sa components guys, no. Ito naman guys yung tinanggal natin guys ay parang replacement lang ito guys, no. Ito guys parang class A to or original, kasi makita natin kasi dito guys ay yung binili ng bago guys na charging port guys ay merong mga IC guys, no. Yan. So meron siya ditong IC. Ito yung kwadrado nito, dito guys ay wala guys, no. So parang kompleto ito guys yung bagong binili guys, no. So tama lang guys na bumili siya guys ng bagong charging board guys, no, or yung subboard guys. Kasi nga ito guys ay kompleto guys sa components guys, no. Kung makita naman natin dito guys, dito mayroong mga inductor, dito wala guys, no. Yan. So ito guys, halos ano ito guys, no. Halos kompleto guys yung components nito guys. Yan. So ngayon guys, ang una natin gagawin dito guys sa bagong ano niya, dito guys sa bagong binili guys na subboard or yung charging port guys, ay bago natin isalpak guys dito guys sa unit natin guys, ay ititest natin ito guys, no. So para matest natin ito guys, saksakan natin guys ng charger. Susukat tayo dito guys ng 5 volts. Yan. So pagkasaksak natin dito guys sa charger guys, ay testerin natin guys, no. Susukat tayo dito guys ng 5 volts kung meron siyang 5 volts guys, no. So mga standard kasi guys merong ano guys, no, 5 volts. So wait lang guys, no, lagyan natin ng tape para hindi siya magalaw.
So, ayan siya guys, no. Magsusuka tayo dito guys ng 5 volts. So, dito guys sa analog tester natin guys, magsiset tayo dito guys ng DCV, direct current voltage guys. Magsiset tayo dito guys ng 10. Yan. So, magsuka tayo dito guys kapag meron voltahe na pumapasok. Yan. So, positive sa positive tayo, negative sa negative. So, meron siyang 4 volts guys, no? Hindi siya umabot guys ng 5 volts. So, baka sa ano lang nito guys, no? Sa kurente namin kasi guys, medyo mahina guys yung paalo ng kurente namin dito. Or yung bigay ng kurente sa amin dito guys, no? Yan. Kung makita nyo guys, meron siyang 4 volts. Parang 4.2, ganyan. So, hindi siya umabot guys ng 5 volts. So, baka nga sa kurente lang namin guys. Or check natin dito guys sa ano natin, digital multimeter natin kapag same sila guys ng sukat, 4 volts. So dapat guys 5 volts ito guys, no. So minsan kasi guys sa kurente namin ito guys. Yan. So DC tayo, direct current voltage tayo. So naka-auto na rin yun siya. Yan. So positive sa positive, negative sa negative guys. Yan. So kung makita natin guys, no. 4.9 guys. So ano na rin siya guys, no. Malapit na rin siya ditong nasa kulang-kulang na lang guys 5 volts dito guys, no. 4.9. So baka sa kurente na namin ito guys. So okay naman ito guys, no. Try natin guys. Check natin. So try natin guys isalpa kayo sa unit guys, no. So parang bangga lang siya dito guys, banda guys, no. So gawa na lang natin guys ang paraan guys. So baka ano lang siya guys, no, bago lang siya guys, kaya medyo masikip siya guys, dito banda guys. So gawa na lang natin guys ang paraan. Focus natin. Yan. So sukat naman siya guys, no. Ang problema lang dito guys ay parang medyo mahaba lang siya dito konti. Yung parang may sobra siya konti, kaya sumikip siya dito guys, banda guys, no. Yan. So nasalpak natin. So try natin guys, no. Tapos balik natin guys yung EPC connector guys ng LCD niya. Tsaka ito guys yung antenna nito. So ayan siya guys, no. So parang original pa ito guys yung charging board nito guys, no, or yung sa board nito guys sa tinanggal natin kanina doon. Yan. So try natin. So balik natin guys yung cover nito. Tapos lagyan natin guys ng bolts nito guys. So lagyan muna natin guys ng mga ilang bolts, pang suporta lang. So ayan siya guys, no. Tapos balik natin guys yung EPC connector guys ng battery nito guys. So try natin guys, no, kapag charging siya guys. Or mag-charge siya guys. Yan. So okay naman siya guys, no, nag-charge naman siya guys. So ibig sabihin guys ay goods naman guys yung bagong charging port nito guys. Yan. So meron siyang 5% guys. Focus natin. So ayun siya guys, no.
Meron siyang 5% guys. So, check natin guys kapag magdagdag siya guys, no? Kapag magdagdag yan siya guys, okay na yan siya guys. So, ito kasi guys, parang ano ito guys, no? Kulang siya guys sa mga components nito guys. Dapat meron pa yan siya ditong ano guys, no? Mga inductor guys, dito. Sa kanya guys ay wala na siya guys, no? Wala siyang mga suporta dito guys. Yan. Dito wala siya ditong mga IC guys, yan. So, kulang siya guys sa components ito guys, no? So, tamang-tama lang ito guys na, ano guys, no? Na bumili guys yung owner nito guys ng bagong charging port guys, no? Or yung subboard nito guys. Yan. So, check natin kung nagdagdag. So, kapag magdagdag guys, okay na yun siya guys, no? Yan. Kung makita nyo guys, meron na siyang 6% guys, no? Yan. So, ganun lang kadali guys, no? Kung paano natin guys palitan guys yung charging board guys ng phone device natin guys, no? So, I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no? Huwag natin kalimutan guys, i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.